Hey mga brods, alam ko na naririnig nyo rin ito sa ibang mga balita na ito pong si Jetroy Rosario ng Blackwater Bossing. Ayun nga, isa ito sa mga gusto nilang ilagay sa trading blocks ng bossing. So hindi lang naman din ng management ang may gusto noon, dahil itong si Jetroy ay gusto ring makipag-trade na sa ibang koponan. Lalong-lalo ng Blackwater Bossing, palagi na lang silang nakukulelat every season mga brods, at alam nyo na yan. Pag sinabing Blackwater ang kalaban, ay automatic score na sa kalaban at automatic lose na sa Blackwater. So yun nga lang, itong management kasi ng Blackwater, imbis na magpalakas, ay tinitrade nila yung mga malalakas na players. Isa yun sa mga ayaw talaga ni Jetroy Rosario. Syempre galing ba naman din ito ng TNT Tropang Giga, isang champion team din yun, na halos lahat ng mga players doon ay malalakas. Pero dito sa Blackwater Bossing, nag-aanap ng katulong si Rosario, pero nawawala rin sa lineup ng bossing. So ito pong si Jetroy mga brods, ang SMB nga ang gustong kumuha dito sa kanya. Ito nga lang, si Jetroy ay naghihintay na lang kung kailan siya ilalagay sa trading blocks ng Blackwater Bossing, at ready din naman na itong makipag-trade sa kahit anong kupunan. Ang problema nga lang mga kabrods ng Blackwater Bossing ay syempre sila rin naman yung parang umaayaw sa mga ibang offers ng ibang kupunan. Sa SMB, medyo maayaw rin sila dahil yung offer ng SMB ay pangit nga daw mga brods. At hindi ito fair dito sa Blackwater Bossing, kung saan itong bossing kasi ay tinitigil na nila at tinitigil na rin ni Kume yung mga lopsided trades dito sa PBA. So kapag unfair ang trades mga kabrods, ay syempre hindi ito aaprobahan ni Kume Willie Marshall. So kailangan din maging fair ang SMB dito. Kailangan halos kasing value rin ni Jetroy Rosario yung ibibigay dito ng SMB, or mag-add ng picks ang SMB. Lalong lalo na kakatalo lang ng SMB against Meralco Bolts ngayong finals, ay balak pa rin talaga nila magpalakas lalo mga brods, at hindi rin naman natatapos yun para sa SMB. At kilala rin na rin natin ang management na ito, na imbis na magmukmok at yun nga mapanghinaan ng loob, ang management kasi ng San Miguel Corporation ay talagang iba yung mindset nila. Magpapalakas at papalakasin pa ang kanilang lineup at ang kupunan mga kabrod. So itong si Rosario, big additional ito sa SMB, lalong lalo na medyo pangit yan yung mga performance nga daw na ito po ni Moutaw Tua mga kabrods ngayong All Filipino Cup. At yun nga, itong si Jetroy ay malaking tulong rin kasi ito 6'7" na player, tapos kayang tumira sa labas, kumaganda yung footwork sa ilalim, at sinabi ko na rin ito dati na lumalakas na ito pong si Troy sa ilalim mga brods, kung saan bros ko lalo yung katawan at talagang lalong namimisical na ito sa ilalim mga kabrods. Sa katunayan nga, ang ganda ng stats neto ni Troy Rosario ngayong All Filipino Cup 2024. 17 points per game, 7 rebounds per game, at halos 3 assists per game. Not bad na para sa leader ng bossing, dahil itong si Troy ay syempre kulang rin naman din ito sa katulong mga kabrod. Yung 17 points per game niya mga kabrods, decente na yan. So kayang-kaya niyang ibigay yan sa SMB. Problema nga lang, once kasi nakunin ka ng SMB, kahit superstar ka pa sa iyong kupunan, nagiging role player ka na lang, like Romeo, Vic Manuel, Jeron Teng, di ba mga kabrods? Talagang ganun super studied ang lineup ng SMB, at yun, magpapalakas pa sila lalo. Pero si Rosario kasi, gusto rin nito yung magkakaroon ng kampyonato mga brods, which is ang SMB, napaka-lakas na kupunan at napakalinaw rin na magkaroon ka ng kampyonato dito sa lakas ba naman ng lineup mga brods, unlike sa Blackwater Bossing ni Jetroy Rosario. Kaya mapapaisip talaga ang agent niya mga brods. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods, Rosario to SMB. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, lalong-lalo na yung off-season na. Tapos ng Blackwater at SMB sa finals round mga brods. At ito na nga, ang Barangay Nabra San Miguel gusto na nilang gumalaw dito sa Terra Firma Jeep, dahil itong si Stephen Holt ang gusto rin kunin ng Ginebra mga brods, lalong-lalo ng Ginebra. Kung ang SMB gustong bumawi next season, paano pang Ginebra na na-eliminate ng Meralco Bolts ng semifinals pa lang at na-sweep pa ng SMB last season. So itong Ginebra ay mag-iiba na talaga mga brods, magre-rebuild ng panibagong lineup. Tapos ito pong si Stephen Holt, ang 6'4", 6'3" point guard din ng Terra Firma Jeep, ay gusto nilang kunin na rin mga kabrods. Hindi rin naman sa nakukulangan si Coach Tim Cone sa mga players na ito na mga point guards niya
sa mga uno na naglalaro, mga kabrods, 1-2, syempre kailangan din ni Coach Tim na may isa silang leader na kayang umiscore at kayang pumasa. So ito pong si Stephen Holt kasi iba rin ang stats din nito mga brods at iba rin yung scoring ability nito. Nag-average nga ito ngayong All Filipino Cup ng 21 points per game, 8.36 rebounds per game at halos 7 assists per game. Diba parang import na numbers ng binibigay ni Stephen Holt sa Terra Firma Jeep, ang kanilang number 1 pick na super rookie mga kabrods na ito pong si Holt. Lalong-lalo na tapos na ang isang taon niya na napaglalaro sa Terra Firma Jeep, pwedeng-pwede na itong ma-trade ng sa kahit anong koponan pa yan. Lalong-lalo ng Ginebra, nakatingin talaga kay Holt simulat sa una pa lang na naglalaro ito sa Terra Firma Jeep. So stats pa lang niya mga brods, alam mo na malaking tulong ito sa iyong koponan. Sa Ginebra kasi, alam natin na halos lahat naman dito kayang umiscore. Ang kulang lang sa Ginebra, depensa mga brods. At yun nga, base rin sa laro ng Ginebra, kulang talaga sila sa shooter din. Etong si Stephen Holt ay pwede mo rin itong maging shooter sa Ginebra. Pero para sa mga brods, nakikita ko na nagiging leader or magiging leader si Holt if ever mamakuha ito ng Ginebra sa lineup nila. Yes, nandun naman si Scottie Thompson, LA Tenorio, Maverick Amisi na kayang umiscore at pwedeng maging leader ng Ginebra talaga like LA mga brods. Syempre kailangan din ng mga alternative leaders ng Ginebra mga brods. So syempre hindi na lang palaging si LA, hindi na lang palaging si Scottie or si Amisi or si Malonzo. Kailangan din marami silang pagpipilian at marami silang pwedeng maging scorer sa Ginebra. So malakas ito pong si Holt mga brods. Yes, feel lang ito. Marami na experience sa ibang bansa at kita nyo rin naman yung pinapakita niya every season sa Terra Firma Jeep na kahit hindi man ganun kagalingan, ito pong Terra Firma Jeep ay talagang aangat ito ni Holt. At sa katunayan nga, ito ang pinaka history sa franchise nila na makatungtong ngayong All Filipino Cup sa playoffs round against SMB nga lang, pero na-force pa nila yon sa do or die game na best of 3 disadvantage pa ang Terra Firma doon. So mga brods, isa si Holt kasi sa mga talagang tumulong sa kanila. So ito pong si Holt, alam naman natin gusto rin ito na malakihan ang sahod niya. So itong Ginebra, alam ko napakalaki mag-offer rin ito, lalong-lalo na kapag number 1 pick tapos Stephen Holt pa mga kabrods. So kayang-kaya nilang kunin yan. Si Sisten nga nakuha, si Amisi na superstar ng Converge nakuha, John Pinto, di ba, ng mga role player ng Meralco Bulls, kayang-kaya nilang kunin, at sina Malonzo na malalakas ng Northport Batampier kayang kunin. How much more ito pong Terra Firma Jeep na kayang-kaya nilang bigyan ng offer to, dahil yun nga sabi nila mga brods, farm team ang Jeep. So come on brods, Stephen Holt to Barangay Ginebra San Miguel, lalong-lalo na off-season nito. Sa tingin nyo ba dapat na bang iarangkada ito ng Ginebra? Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlight, yun lang. I'm out.